Doon sumama ako sa aking mga kapatid. Pasensya na kayo sa Tagalog ko kasi isa akong Bisaya, taga Leyte. Yan yung kasaysayan namin dito sa Leyte. Sa isang bayan ng Leyte. At doon, kasi yung mga nagtago yung mga kapatid ko dahil yung mga 1983 nadakip sila ng 356 Philippine Constabulary. At doon sila kasi yung mga panahon ng martial law, pag may nadakip, binugbog, pinaparusahan. Yan ang nangyari sa mga dalawa kong kapatid. Kaya sila nagpabundok. Pero hindi naman sila nag full time. Dito lang nagtatago sa mga kabundukan, kaburulan. Yung sa mga ilog dito sa lugar namin. Kasi hindi pa kami handa na mag full time. Dito lang kami paikot-ikot na hanggang 1986. Paikot-ikot kami. Patuloy pa rin ang mga ginagawa naming mga grupo kahit may mga operasyon. Nagbabantay lang na di matugis ng mga kasundaluhan at mga pwersa masa. Kasi noon yung mga 1985 may ginawa ang pamahalaan ng Task Force Liderato. Yung Task Force Liderato, yung mga leader ng mga organisasyon ng NPA ay inorganisa din sila na sumuko at sumapi na lang sa ating pamahalaan para mag-organize laban sa mga komunista. Yun ang Task Force Liderato at mga pwersang masa ang giorganisa ng militar laban sa mga komunista. Sa mga panahon na iyon 1985, 86, 87, 88, nagtatago kami. Yung mga kasama namin sa organisasyon, mga pwersa masa na sila. At lagi kaming paputukan ng mga baril at takbo kami hanggat na 1986 yung bahay namin na-raid ng pwersa masa at iniwan namin yung kasi may mga armado doon sa bahay namin, yung mga NPA, at pinaputukan kami sa loob at tumakbo naman kami at doon na kami sa kabilang barangay na nirahan, tago pa rin mga isang taon hanggang 1986, 87, 88 nagtago kami doon ng mga 2 taon hanggat lagi ng operasyon hanggat pumunta kami sa pinaka gubat kasi yung isang kapatid ko na dakip ng mga sundalo, yung lalaki, di 3 na lang kami. Yung babae may pamilya naman siya, di nakasama yung pamilya niya nagtatago pero hindi kami nagkasama. Yung 2 kapatid ko lang na mga lalaki kami nagkasama nagtatago at yung mga kasamahan namin sa organisasyon na nagtatago din, kami nagsama-sama na nagtatago hanggat sa sumuko na sila, nahihirapan sa pagtatago at kami na lang 3, yung kapatid ko, tapos yung eldest namin namatay sa inkwentro sa mga sundalo yung mga 1987
1986 pala. Kasi 1987 doon na kami sa kabilang barangay. Namatay siya dahil sa bakbakan sa isang barangay na nagpulong-pulong sila doon. Ang hirap kasi yung pagtatago namin. Kasi lagi kaming puntahan. Saan man kami nagtatira, puntahan kami ng mga persamasa. Gusto nilang hulihin kami pero tumakbo naman kami. Yung maiwan lang, yung na lang, yung tatay namin, yung kapatid namin babae kasi yung asawa niya wanted din. Wanted ng mga sundalo. Kaya kami hinahanap ng mga sundalo at pulis at sa local government unit. Yun ang mga dahilan hanggat na tago ng tago kami. Wala kaming kapayapaan noon. Mula ng 1981, okay pa yun. Wala pang mga operasyon militar hanggang 85. Nung alam na ng mga sundalo na marami ng mga sumusuporta sa NPA ng mga 82, 83, 84, 85. Kaya malaking persa ng sundalo na nag-operasyon hanggat na doon nagsimula kaming nagtago hanggang mula ng 1985 hanggang 1988 na dito lang kami. At minsan na lang kami makakita ng mga NPA dahil hindi na sila makapunta sa lugar namin dahil sa operasyon. Kami tago ng tago sa mga liblib na mga ilog at saan na lang kami nagtatago noon. Yun ang kahirapan namin. Hindi matatapos noong mga panahon na iyon hanggat pumunta kami sa kagubatan at doon kami nagtago kasi malakas ng operasyong militar kaya na nahirapan na kami, baka madakip kami, natatakot kami na mahuli ng mga sundalo kasi ang sabi nila pag nahuli ng mga sundalo pahirapan tulad ng nangyari ng dalawang kapatid ko at bayaw na pinapahirapan sila, binugbog sila ng mga PC ng mga panahong iyon na sila ay nahuli ng mga Philippine Constabulary. Yan na ang takot na halong galit ay nasa isipan namin sa mga nasa gobyerno at sa mga kasundaluhan dahil sa pagtutugis nila sa amin na sabi namin wala namang kaming kasalanan. Sabi daw, kasalanan bang makikibaka? Kasalanan bang makipagrevolusyon laban sa ating pamalaan? Siyempre, kasalanan na yun. Yan ang mga tanong ng sa sarili. Hanggat na hindi wala ang takot. Kaya pumunta kami sa liblib na mga lugar doon sa kagubatan kasi tatakot kami na hulihin ng mga sundalo kasi yung mga tiyuhin ko doon sila sa mga sundalo nag-guide